Welcome po sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi po o kaya magandang hapon dyan sa Pilipinas. Welcome sa ating programa brought to you by the Assembly of Yahusha. Ito po ay BQA, Bible Question and Answer sa wikang Pilipino o Tagalog. Ang ating paksa, ang pangalang Iglesia ni Cristo ba ang ikaliligtas ng tao? Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay maghandog muna ng pagpapasalamat sa Ama. Dakilang Ama, salamat po ng marami sa iyo. Yahuwah, dakilang Diyos ng langit, nandito po ang iyong mga anak. Naghahandog kami ng pagpapasalamat ng mga pagpupuri sa iyo dahil kinikilala namin, Ama, ikaw pong dahilan kung bakit kami nabubuhay, kung bakit meron kaming pag-asa at nagagala sa kabila ng maraming mga pagsubok. Maama, pakitanggap po ang gagawin naming pag-aaral. Pakisubo po ang iyong banal na espiritu. Maliwanagan kaming lahat sa aming gagawing pagsisiyasat para kami ay makarating sa uring maliligtas. Panginoong Yahusya, pinupuri, pinasasalamatan ka rin namin sapagkat ikaw ang bugtong na anak ng Ama. Ikaw po ang susi para sa aming kaligtasan. Sa iyo lamang kami nagtitiwala at umaasa bilang sinugo ng ating Ama. Ama, pakipatawad po sa lahat ng aming kasalanan. Hinihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Okay po, kami po ay nagpapasalamat na muli po namin kapiling at kasama kayo sa ganitong programa sa ating ginagawang pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Kung natatandaan po ninyo, nakaraang linggo ay tinalakay po natin yung binanggit ng Panginoon Yahusha sa 1 Gs 9, noong sinabi ng Panginoon Yahusha, sino mang pumasok sa akin ay maliligtas. Alam natin, hindi po ito tumutukoy sa pagpasok o pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Ang tinutukoy nun ay pagpasok kay Yahusha, ibig sabihin, tayo po'y nagtiwala sa Kanya bilang mabuting pastor. Ngayon, ang ating pag-aaralan, yung pong pangalang Iglesia ni Cristo. Kasi ang Iglesia ni Cristo ay nagsasabi, para daw ang tao maligtas, kinakailangan umanib sila sa tunay na iglesia. Maraming mga iglesia ngayon, subalit sa dami-dami ng mga iba't ibang religious groups at religious organization, iisa lang daw ang tunay. Yan po ang Iglesia ni Cristo. Ito kaya ay totoo at nakabatay sa mga salita ng Diyos. Ito pong ating susuriin at aalamin. Pero bago po tayo magsimula, gusto ko lang pong sabihin na ang layunin po natin sa programang ito ay hindi po para labanan ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Ang totoo, mahal na mahal namin ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Marami tayong mga kaibigan, mga pamilya na nasa loob pa rin ng iglesia. Ang layunin po ng ating ginagawa sa programang ito ay para po alamin ang katotohanan at para po suriin yung mga sinasabi ng Iglesia ni Cristo. Kasi mahalaga pong pag-usapan ang tungkol sa kaligtasan. Kung totoo na ang tao nangangailangan umanib sa Iglesia ni Cristo para maligtas, siguro dapat bumalik tayo sa Iglesia ni Cristo. Kasi ako po'y pinanganak sa Iglesia ni Cristo, ako po'y nagministro sa Iglesia ni Cristo, at ang paulit-ulit na mensahe sa mga evangelical mission, sa mga pagsamba, ay ang mensaheng kailangan nasa loob ka ng Iglesia para maligtas. Kapag wala ka sa Iglesia ni Cristo, wala kang kaligtasan at ikaw ay masusunog sa impyerno. Di po ba yun din ang mensahe na natanggap din niyo? Kaya nga ang mga tao, kahit sawang-sawa na nakikinig sa mga aral ng Iglesia ni Cristo, sila po'y namamalagi pa rin dahil sa kanilang takot. Kaya inaalam natin. Kasi kapag maghahari sa atin takot, hindi na po sa Diyos yun. Kaya dapat natin suriin at alamin yung pangalang Iglesia ni Cristo ba ang ikaliligtas ng tao. Ito po ay sinagot ng Iglesia ni Cristo sa pamamagitan po ng kanilang programa sa YouTube, Iglesia ni Cristo Evangelical Mission. Meron po silang isang palatuntunan doon. Ang pangalan po ay Reconnect, ang Evangelical Mission. At ang paksa po nila ay ang pangalan ng Iglesyang kay Cristo. Doon po sa kanilang programa, meron po silang sinitas na the register na doon po binanggit, meron daw 4,300 religions
all over the world. Marami po yun. Meron din po silang binanggit at sinitas na aklat o encyclopedia, World Christian Encyclopedia, at doon po sa napakaraming mga iba't ibang relihiyon, sa sektang Kristyanismo na binubuo po ng mga Protestante at ng Katolisismo, there are more than 45,000 denominations globally. Napakarami pong iba't ibang relihiyon, iba't ibang iglesia, kaya ang tao kung minsan nalilito sa dami-dami ng mga iglesyang ito, ano ba yung tunay? Ano bang dapat kong aniban? Kasi ang mentality ng tao, kinakailangan umanib sila sa iglesia o sa institusyon ng tao para sila ay magkamit ng kaligtasan. Kaya sa dami-dami ng mga iglesyang nagpapanggap na sila'y tunay na kay Kristo, ang sagot naman ng iglesia ni Kristo, sila daw yun. Sapagkat iisa lang daw ang tunay na iglesia. Ano pong kanilang batayan? Doon po sa kanilang programa, binanggit po nila at sinitas yung isang talatang alam na alam din natin. Ano po yun? Mateo 16:18. Ito pong kanilang sinabi. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Nabanggit po ng ating Panginoon Yahushua, meron po siyang tinayong iglesia. At ang sabi niya, aking iglesia. Hindi po sinabi aking mga iglesia. Sa makatwid, kung ang pag-uusapan iglesia, iisa lamang. Subalit, ano po ang dapat nating maunawaan doon po sa salitang iglesia sa Mateo 16:18. Ito po'y tinalakay na natin noong nakaraang pag-aaral. Kapag ka-iglesyang binabanggit, yun po ay ang Greek word na ekklesia. Yung ekklesia, hindi po institusyon, hindi po yun organisasyon ng tao, kundi yun po'y tumutukoy sa kabuuan ng mga taong tinawag ng Diyos para kay Yahushua Kristo. Sa makatwid, yung salitang ekklesia o iglesia hindi tumutukoy sa anumang institusyon dito sa mundo. Kasi kapag ganoon, kapag tumutukoy yan sa institusyon, automatic, labas na ang Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo bumangon lang kailan? 1914. Nung sinabi ito ng Panginoon Yahushua, wala ang Iglesia ni Cristo. Sa makatwid ang tinutukoy noong salitang Iglesia o Ekklesia, hindi po institusyon, kundi sa kabuuan ng mga taong tinawag at tatawagin para mapabilang doon po sa kawan ng ating Panginoong Yahushua. Pero ang interpretasyon ng Iglesia ni Cristo, ito ay institusyon, organisasyon. Kaya iisa lang daw. Kahit sa panahon natin ngayon, iisa lang ang organisasyon. Ito yung aking iglesia ng banggit ng Panginoong Yahushua. Ngayon, paano daw makikilala itong iisang iglesia na tinayo ng ating Panginoong Yahushua? Ito po sa Roma 16:16, magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Paano ro po makikilala yung iglesyang tinayo ng ating Panginoong Yahushua? Makikilala ro yun sa pangalan. Dahil nga ang banggit ng Panginoon Yahushua ay aking iglesia, yung iglesia makikilala sa pangalan ni Yahushua. Kaya yung tunay na iglesia, ang kanilang opisyal na pangalan, ano na po? Iglesia ni Kristo. Kaya kung babasahin dito po sa bersyon na kanilang pinili, nakasulat po ron, Iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Ito po ba ay familiar sa inyong pakinig? Parang kapareho po ng Gawa 20:28. Di po ba? May binabanggit dito na Iglesia ni Kristo. Yun po, phrase. Pero yun po ba'y tumutukoy sa organizational name? Hindi po. Ang banggit daw kasi doon po sa Roma 16, ayon sa Iglesia ni Kristo, official na name. Kung official na name ng Iglesia, di organizational name. So makatwid, yung Iglesia ni Kristo dapat ay maintindihan na buo. Iglesia ni Kristo bilang opisyal
na name ng organization. Pero dapat natin alamin, yun po bang Roma 16 na nakasulat sa Biblia na merong banggit na Iglesia ni Cristo, yun ba ay isang organizational name? Siguro po mahuhulaan nyo na yung sagot eh. Ano po bang nakasulat doon sa Griego? Ito po ang nakasulat, nandoon po ay churches, Greek word 1577, ecclesia, di ba? Ecclesia of Christ, Iglesia ni Cristo. Yung salitang ecclesia, gaya po ng ating natuklasan nung nakaraang linggo, yun po hindi proper noun. Common noun. Feminine noun. At hindi lang yun. Ang sabi rin po sa nakasulat, yung salitang ecclesia, kung titingnan niyo po yung paggamit, doon po sa taas, na naka-underline ng red, pagka yun po ang babasahin po natin, hindi po ecclesia nakasulat po ron eh. Kundi ecclesia na plural. Kaya nga, churches. Diba? Doon po sa wikang Ingles, hindi po church. Churches. Nominative, plural. Pagka sinabing plural, marami o iisa? Marami. Kaya kung organizational name ito, dapat hindi po plural na ang ginamit doon po sa salitang ecclesia. Pero plural ang ginamit doon po sa salitang ecclesia. Bakit? Sapagkat hindi organizational name ang tinutukoy o binabanggit sa Roma 16. Anong tinutukoy? Yun pong mga individual na tinawag at kabilang kay Yahushua. Sa makatwid, ito po'y descriptive phrase. Gaya po nung Gawa 20:20, 8, descriptive phrase. Anong ibig sabihin ng Iglesia ni Cristo? Hindi po organizational name. Tinutukoy lang doon yung mga tao na tinawag na kay Kristo, na kay Yahushua. Mga tao ang tinutukoy. Kaya nga mga Iglesia ni Kristo. Hindi po ito organizational name. Ano lang pong katulad nito? Kung ating pag-uusapan ay descriptive phrase. Katulad lang po ito ng mga ibang talata sa Biblia. Halimbawa, unang Korinto 14:33. Ang sabi po rito, Iglesia ng mga banal. Yun po bang banggit, Iglesia ng mga banal? Organizational name? Hindi po. Sapagkat yun po descriptive phrase. Hindi po yun proper noun. Ito pa rin. Roma 16:4. Iglesia ng mga Hentil. Ito po ba organizational name? Hindi po. Ito po ay descriptive phrase. Ano po ang dinidescribe? Yung mga taong tinawag at kay Kristo na mga Hentil. Ito naman po, unang Korinto, 1:2. Iglesia ng Diyos. Ito po ba ay proper noun? Organizational name? Hindi rin po. Ito po ay descriptive phrase, dinidescribe yung mga tao na tinawag na mga kay Kristo, sila rin ay sa Diyos, sapagkat si Kristo ay ang namagitan sa kanila. Ito naman sa unang Timoteo 3:15, Iglesia ng Diyos na buhay. Ito po ba ay tumutukoy sa organizational name? Hindi po. Ito po ay descriptive phrase na tumutukoy doon po sa mga tinawag. Sila ay kabilang sa Diyos at ang Diyos na ito ay Diyos na buhay. Ito pa, Hebreo 12:23, Iglesia ng mga panganay. Ito po ba ay organizational name? Hindi po. Sapagkat wala pong tukoy na organisasyon o institusyon noon po. Wala pong organizational name ang itinatag ng ating Panginoong Yahushua. Ang tinatag niya mga tao. Hindi po organizational name, kundi mga tao. Ang tinutukoy po sa iglesia ng mga panganay ay ang mga panganay na tinawag. Yung mga Hudyo na mga tinawag doon po sa eklesiya na kabilang sa ating Panginoong Yahushua. Sa makatwid, ang banggit na Iglesia ni Cristo sa Roma 16 ayon po sa Greek grammar at ayon po sa mga ibang talata ng Biblia, hindi po
Hindi po organizational name, kundi ito ay descriptive phrase. Pero meron pong paliwanag ang Iglesia ni Cristo na nagpapatunay daw na ang banggit sa Roma 16 ay organizational name o official name ng institusyon. Ano po yun? Dito po sa Pasugo, September 1976 edition, page 26, ito pong nakasulat. Sa Roma 16 ay ganitong mababasa. Mangagbatian kayo ng banal na halik, binabati kayo ng lahat ng mga, kinapitalize pa yung I. Kinapitalize pa yung I. Iglesia ni Cristo. Ang pangalang Iglesia ni Cristo, ang pangalang opisyal. Isipin niyo po, yung descriptive phrase ginawang official name. Bakit daw? Sapagkat ito ang ipinag-utos na ipangbati sa lahat. Kaya pala official name, yung Iglesia ni Cristo at hindi descriptive phrase ay sapagkat yun daw ay ginamit sa pangbati. Itong tanong, anong batayan para sabihin yun? Na kapag ka ginamit sa pangbati, yun ang official na name. Meron po bang ganun sa Biblia? Wala pong ganun. Ang totoo, sa maraming pagkakataon, ang mga apostol ay gumamit ng ibang mga descriptive phrase na pangbati. Halimbawa, dito po sa ikalawang Korinto, 13, 12 hanggang 13, mangagbatian ang isa't isa sa inyo ng banal na halik. Familiar? Diba? 13, binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Hindi pala ganun eh. Ang banggit ba dito sa pambati ay official name ba yung mga banal? Hindi naman eh. Pero sabi ni Apostol Pablo, binabati kayo ng lahat, kabuuan. Sa makatwid may binabanggit na kabuuan na bumabati, pero anong tawag sa kanila? Mga banal. Descriptive phrase po yun. Hindi po yun official na pangalan. Dito po sa Filipos 4:21 hanggang 22. Batiin ninyo ang bawat banal kay Kristo Yahushua. Binabati kayo ng mga kapatid na kasama ko. Yun po bang banggit? Mga kapatid na kasama ko, official name. Hindi po. Yun po yung descriptive phrase. Binabati kayo ng lahat ng mga banal. Yun po bang mga banal ay organizational name, official name? Hindi po. Sa makatwid, wala pong batayan sa Biblia yung kanilang sinasabi na sa Roma 16 na doon may binanggit na Iglesia ni Cristo na yun ay organizational o official name. Yun po yung descriptive. Tinutukoy ni Apostol Pablo yung mga tao na tinawag ng Panginoong Yahuwah upang maparating sa Panginoong Yahushua. Ang banggit na Iglesia ni Cristo, hindi organizational name, kundi descriptive phrase. Pero, siyempre, kahit na meron po tayong patotoo, hindi naman sila makikinig. Mag-i-insist pa rin sila. Iglesia ni Cristo official name. Bahala po sila kapag gano'n. Pero tayo maliwanag na hindi po yun ang official name ng iglesia. Pero, meron po silang binabanggit. Kapag hindi raw po pangalan Iglesia ni Cristo, anong ibig sabihin? Ano daw ang kahulugan kapag kasama tayo? Halimbawa, sa isang samahan, sa isang grupo, sa isang iglesia, na hindi naman po nangangalang Iglesia ni Cristo. Ang babasahin ko po ay isang artikulo mula sa pasugo.com ng Iglesia ni Cristo. At ito po ay sa English. Nandito pong English. Tinagalog ko na po. Okay, babasahin ko po yung Tagalog. Ito po ang nakasulat. Ang tanging pangalan na sa pamamagitan nito ay maaaring maligtas. Sa kasalukuyan, maraming relihiyon ang nag-aangkin sila ang iglesia na itinatag ni Kristo. Paano natin makikilala ang iglesia na itinatag niya? Sinasabi sa atin ni Apostol Santiago, hindi ba nila nilalapastangan ang banal na pangalan ni Kristo na sa pamamagitan nito ay tinawag kayo? Yan ay sa Santiago Christian Community Bible. Mahilig po sila na kasi sa original, wala naman pong binanggit na pangalan ng Kristo eh. Pero pinili nila yung Christian Community Bible na isiningit doon yung pangalan Kristo. Pero sa original, wala po yung pangalan Kristo. Sa CCB,
nilagay yung pangalang Kristo. Kaya ng kanilang pinili. Ang tunay na iglesia ay makikilala sa kung paano ito itinatawag sa pangalan ni Kristo. Okay? Ito ang napakahalaga sapagkat wala nang ibang pangalan na binigay sa sangkatauhan sa buong mundo sa pamamagitan nito ay maaari tayong maligtas. Nakasulat na po yun sa Gawa 4:12. Kaya ang iglesia, pakinggan po natin, ang iglesia na maliligtas ay nagtataglay ng pangalan ng tagapagligtas. Kung kaya tinawag ng mga apostol ang iglesia na itinatag ng Panginoong Jesus na iglesia ni Kristo. Sa makatwid, ayon po sa paliwanag dito sa pasugo.com, paliwanag po ito ng iglesia ni Kristo. Ayon po sa kanilang pagkaintindi, kapag ka hindi raw po iglesia ni Kristong pangalan ng kanilang iglesia, hindi yun tunay na iglesia. Sapagkat ang tunay na iglesia makikilala doon po sa pangalang Kristo. Kaya dapat iglesia ni Kristo. Ano pa? Ang iglesia po na hindi nangangalang iglesia ni Kristo, wala raw pong kaligtasan. Kaya kapag ka iglesia mo, kabilang ka sa Iglesia Presbyterian Church, halimbawa. O kaya kabilang ka sa Baptist Church, halimbawa. Wala naman po yung pangalan Kristo eh. Hindi ka raw ligtas. Sapagkat hindi mo raw taglay yung pangalan ng tagapagligtas. Dapat ang iglesia ay pangalang iglesia ni Kristo. Kapag ka hindi, ang sabi po, wala pong kaligtasan doon. Ito pa. Ano pa ang kanilang batayan? Ito naman sa Iglesia ni Cristo blogspot. Ito po yung English, pero tinagalog ko na. The Iglesia ni Cristo blogspot.com. Ang tunay na iglesia ngayon ay tinatawag sa pangalan Iglesia ni Kristo. Tulad ng ating naunang tinalakay, ang tunay na iglesia ay tinatawag ayon sa pangalan ng nagtatag, may-ari at ulo ng iglesyang ito, ang Panginoong Jesucristo. Kaya naman, ang tunay na iglesia ay tinatawag na iglesia ni Kristo. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa, ngunit mayroong maraming mga bahagi, at ang lahat ng bahagi, gaano man karami, ay bumubuo ng isang katawan. Tama. Gayon din naman ang iglesia ni Kristo. Kaya ayon po sa kanilang paliwanag, yung pong salita, yung pong tunay na iglesia ay tinatawag alinsunod sa pangalan ng ulo at may-ari at ng tatag ng iglesia. Sino bang ulo? Sino bang may-ari? Sino bang nagtatag ng iglesia? Hindi po ba ang Panginoong Yahushua? Sa makatwid, dapat kung katawan ito ni Yahushua, ang pangalan na official ay iglesia ni Kristo. Sapagkat katawan ni Kristo. Ang tunay na iglesia ay itinatag ni Kristo, pag-aari ni Kristo, at siyang ulo ng iglesia ito. Kung gayon, tama lamang na ang tunay na iglesia ay tinatawag na iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng proseso ng elimination. Kaya yung bilang batayan na yon, ginamit yung batayan na yon, ayon po sa the process of elimination, di ba? Hindi ko alam kung tama yung pagkasali nun. Proseso ng elimination. Tama ba yun? Tama yun. Sa makatwid, ang mga iglesyang hindi tinatawag na iglesia ni Kristo ay otomatikong hindi tunay na iglesia. Bakit? Gaano kahalaga na ang iglesia ay tinatawag sa pangalang ito? Hayaan nating muli nating sipiin ang Gawa 4:12. At sa kanino man ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Kaya ang batayan po nila, Gawa 4:12. Ang pangalan daw sa ikaliligtas ng tao ay ang pangalan ni Kristo. Kaya kapag kang iglesia, wala pong pangalan Kristo, hindi po yun maliligtas. Automatic na wala na po sila sa hanay ng mga iglesyang maliligtas. Ito pa rin sa kanilang Iglesia ni Cristo blogspot, ito ay tulad ng pagpapanggap mo na ikaw ay Obama. Ngunit ang pangalan mo ay hindi Obama kundi Bush.
Pagbigay pa ng halimbawa, kasi napakagaya nga po ng binanggit natin kanina, ilan po ang mga denominations? 40,000, iba-ibang pangalan, Presbyterian Church, Baptist Church, Methodist Church, iba-ibang pangalan eh, di ba? Lahat daw ng mga iba't ibang iglesia yon dapat dumaan sa proseso kung papaano natin malalaman alin ang tunay. Automatic na daw kapag hindi pangalang Iglesia ni Cristo, hindi na yung tunay. Kasi dapat tataglay ang pangalang Cristo. Paano kapag kami iglesia? Ang pangalan halimbawa, Presbyterian Church. Pero nagsasabi sila daw ay Iglesia ni Cristo. Ang sabi daw ng paliwanag, ang katumbas daw noon, kung ikaw ay Obama, ngunit ang pangalan mo hindi Obama, kundi Bush, di ba? Ang pangalan mo Bush, pero nagpapanggap na ikaw ay Obama. Kung ang pangalan mo ay Bush at inaangkin mong ikaw ay Obama, kung gayon, ikaw ay isang peking Obama. Sa pag-angkin na ikaw ay ang Iglesia ni Cristo, ngunit ang pangalan mo ay Roman Catholic Church. Ibig sabihin lamang ito ay nagpapanggap ka lang na ikaw ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ngunit sa katotohanan, ikaw ay isang peking Iglesia ni Cristo. Ito'y totoo rin sa ibang mga iglesyang may ibang pangalan. Halimbawa, Orthodox, Baptist, Methodist, Episcopal, Presbyterian, Holiness at Pentecostal. Dami, no? Kaya naman, sa paghahanap ng tunay na Iglesia ni Cristo, dapat nating otomatikong itakwil ang mga hindi tinatawag sa pangalang Iglesia ni Cristo. Kaya ayon po sa kanilang paniniwala, dahil nga po ang pangalang Cristo ang batayan ng mga iglesyang maliligtas, kapag wala po yung pangalang Cristo sa kanilang official name, hindi po sila maliligtas. Peke lang daw na iglesia. Ibig sabihin, nagpapanggap lang daw sila. Kaya yung mga Baptist, Methodist, kasi kapag Methodist Church ang official na pangalan, halimbawa, yung unang nakarehistro sa bansa, di ba, sa gobyerno, United Methodist Church. Walang pangalan Kristo. Hindi yun official na pangalan ng tunay na iglesia, kaya walang kaligtasan. Nagpapanggap lang daw ang Methodist o United Methodist Church. Hindi raw po totoong iglesia yun. Kaya ito po ang kanilang sinasabi. At dahil kung sila'y nagpapanggap lang, dapat ito'y itakwil. Sa makatwid, ayon po sa Iglesia ni Cristo, kapag hindi daw tinawag sa pangalang Iglesia ni Cristo, hindi tunay na kay Cristo, hindi maliligtas at dapat itakwil. Medyo mabigat na conclusion po yun, mga kapatid. Kasi ibig sabihin, sinarili nila yung kaligtasan. Sila lang ang maliligtas. Bakit? Iglesia ni Cristo ang pangalan naman eh. Ito, katunayan, Iglesia ni Cristo, itong papeles, nakarehisto sa gobyerno, Iglesia ni Cristo. Itong nakasulat sa Roma 16, Iglesia ni Cristo. Sa makatwid kami yun. Kayo, hindi po kayo kasama doon. Medyo mabigat yun eh. Sipin niyo po sasabihin, hindi tayo maliligtas. Kasi hindi tayo kaanim sa Iglesia ni Cristo. Pero, hindi ko lang alam kung napansin po ninyo yung kanilang batayan at kung bakit mali ang kanilang batayan. Napansin niyo po ba mga kapatid? Siguro napansin niyo. Yung maling pag-unawa nila at paggamit ng talata para sabihin na ang batayan ng maliligtas sa iglesia ay ang pangalang Iglesia ni Cristo. Ito'y dapat natin suriin. Ano ba yung kanilang ginamit? Nabatayan na ang Iglesia ni Cristo ay ang dapat na maging opisyal na pangalan ng kanilang iglesia para sila ay maligtas. Kung babalikan po natin, ang kanilang batayan ay ang Gawa 4:12. Wala nang ibang pangalan na ibinigay sa sangkatauhan, sa buong mundo, sa pamamagitan nito ay maaari tayong maligtas. Diba? Gawa 4:12. Dito po sa Iglesia ni Cristo blogspot.com, ang sabi po, gaano kahalaga ng iglesia ay tinatawag sa pangalang ito. Hayaan natin muli nating sipiin ang Gawa 4:12. Sa makatwid, ang kanilang batayan para ituro na ang iglesyang maliligtas, ang iglesyang tunay na kay Kristo ay ang Gawa 4:12.
sapagkat yun na pong pangalang ibinigay para sa ikaliligtas na tao. Kaya ito'y dapat natin suriin. Sige sa atin, kung totoo po. Dito po sa Gawa 4, ang talatay 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Yung mga argumento ng Iglesia ni Cristo na ang Eklesiya ang nagtatag si Kristo, di po ba? Ang ulo si Kristo, di po ba? Ang may-ari si Kristo, di po ba? Wala po tayong tutol doon. Eh, anong tutol natin? Yung maling pag-unawa nila sa Gawa 4:12. Dito po sa Gawa 4:12, ano pong nakasulat? Merong pangalan na maliban sa pangalan na yon, walang iba na ibinigay ang Diyos para sa ikaliligtas na tao. Isa lang ang pangalan. Eh, anong pangalan yun? Napansin po rin yung nila binasa? Yung pangalan. Binanggit lang dito, walang ibang pangalan. Eh, pero dapat alamin natin yung pangalan na tinutukoy. Kaya iakyat natin doon po sa 10 at tuloy natin ang pagbasa hanggang sa talatang 12. Okay po ba sa inyo mga kapatid? O, basahin po natin. Gawa 4, 10 hanggang 12. Nais kong malaman ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito ay nakatayo sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Yahushua. Ito po, Jesu Cristo. Jesu Cristo. Yahushua Cristo na taga Nazaret na inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus, Yahushua, na ito ay batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulugan. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Tanong, meron po bang pangalan na ibinigay ang Diyos para sa kaligtasan? Meron po. Ang sabi pa nga, maliban sa pangalan na yun, walang kaligtasan. Pero itong tanong, ano po ba yung pangalan na yun? Yung pangalan Yahushua. Hindi po pangalan Kristo. Yung Kristo, hindi po yung pangalan. Anong katunayan? Dito po sa Griego, puntahan natin yung Griego, yung sa banggit na pangalan, the name of Jesus Christ. Akala kasi ng iba, yung pangalan Jesus Christ, first name, last name. Hindi po ganoon. First name at last name now Cristo. Kaya Mr. Christ, Mr. Jesus. Hindi po ganoon mga kapatid. Tingnan natin yung salitang, yung banggit na Jesus Christ. Ito po yun. Jesus Christ. Yahushua Christ. Yung salitang Christ, ano po yun? Yung salitang Jesus, ano yun? Tingnan natin po sa Griego. Yung salitang Jesus, yun po ay Greek word 2424, na nahuhulugang proper masculine noun. Yun po yung pangalan. Hindi po ba? Pangalan po yun. Jesus. Pero yung transliteration po nun mula sa Hebreo ay Yahushua. Sa makatwid yung pangalan na binukod ng Diyos ay yung pangalan Yahushua. Eh yung Kristo, yun po yung last name ng Panginoong Yahushua. Hindi po yung last name. Yun po yung descriptive word ng kanyang titulo. Sapagkat nakasulat po, Christos, adjective, ibig sabihin anointed. Halimbawa, President Obama, di ba? Ano bang Barack Obama, yun ang pangalan. President of the United States. Yahushua HaMashiach of Nazareth. Yahushua, the anointed one of Nazareth. Ano pong pangalan niya? Hindi po Kristo pangalan niya. Hindi po Kristo. Ang pangalan po niya ano? Yahushua. Hindi po Kristo. Kaya maling sabihin, ang pangalang ibinigay, pangalang Kristo. Hindi po. Yung pangalang Kristo, yun po yung titulo. Ang pangalan na ibinigay para sa kaligtasan, hindi po pangalan Kristo. Ang salitang Kristo, hindi pangalan, kundi isang titulo. Kaya nga, kung titingnan po natin yung Gawa, 4, 10 hanggang 12, nakasulat walang ibang pangalan. Totoo po yun.
Pero hindi po yung tumutukoy kay Kristo o sa titulong Kristo. Tumutukoy po yung sa pangalang Yahushua. Hindi po ba maliwanag yun? Kaya nga, nangingiti lang po ako kapag ginagamit po nila yung argumentong yun. Kasi, hindi po. Mga kapatid, tingnan po natin mabuti. Meron talagang pangalan binigay sa kaligtasan ng tao, pero hindi Kristo, kundi Yahushua. Ang pangalan na ibinigay para sa kaligtasan ay ang pangalang Yahushua. Anong katunayan? Yung pangalang ibinigay ay Yahushua, hindi po Kristo. Filipos 2:9-10. Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Yahushua ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at ng nangasa ibabaw ng lupa at ng nangasa ilalim ng lupa. Hindi po ba maliwanag? Yung pangalan na ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan, yun din yung pangalan lalo sa lahat ng pangalan. Walang iba kundi ang pangalan ni Yahushua. Yung Kristo, titulo. Hindi po yung last name ng ating Panginoong Yahushua. Bakit po napakahalaga ng pangalang Yahushua? Bakit po yun ang tanging pangalan sukat nating ikaliligtas? Mateo 1:21. At siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Yahushua, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Bago pa pinanganak si Kristo, the Anointed One, may bili ng Diyos na ibinigay sa anghel, na ibinigay sa mga magulang ni Yahushua. Ang sabi, itong pangalang itatawag mo. Ano yung pangalan na yan? Pangalang binukod ng Diyos. Aling pangalan yon? Yahushua. Yun ang pangalan para sa kaligtasan. Bakit? Sabi po ng anghel, ang pangalang itatawag mo ay sa kanya ay Yahushua. Sapagkat, ibig sabihin, bibigyan niya yung dahilan o yung kahulugan ng pangalan. Sapagkat, ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng Kristo, Anointed One. Yung pangalan sa kaligtasan ay ang pangalang Yahushua. Yung Yahushua, binubuo po yun ng dalawa, Yahuwah at Yahshua. Yung ibig sabihin ng Yahuwah, pangalan ng Diyos, pangalan ng kanyang ama. Yung ibig sabihin ng Yahshua ay mailigtas sa makatwid sa pamamagitan ni Yahushua. Si Yahuwah, iniligtas niya ang tao mula sa kanilang kasalanan sa paraang isinugo para siya ay maging handog para sa ating kasalanan. Kaya yung pangalang kaligtasan, hindi po Kristo, titulo po yun. Yung pangalan sa ikaliligtas na ibinigay ng Diyos sa lahat ng tao ay ang pangalan Yahushua. Hindi po Kristo. Yahushua ang pangalan na ibinigay. Kaya kung babalikan po natin yung kanilang argumento, kasi ang sabi nila, hindi tunay na iglesia, walang kaligtasan ng iglesia kapag hindi nagtataglay ng pangalan na binabanggit sa Gawa 4:12. Ang malaking problema ngayon na dapat sagutin ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid, taglay ba nila? Taglay ba nila yung pangalan na binabanggit doon po sa Gawa 4:12? Ano ba yung pangalan ng tagapagligtas na binabanggit doon? Hindi ba Yahushua? Taglay ba nila yun? Hindi naman Ayon na rin sa kanilang paliwanag, ayon na rin sa kanilang argumento. By the process of elimination, wala na sila sa hanay ng mga maliligtas. Di ba? Ginagamit lang natin yung kanilang argumento. Sila may sabi yan Hindi naman tayo. Di ba? Sila may sabi Ayon sa kanila, kapag wala yung pangalan na binabanggit sa Gawa 4, walang kaligtasan. Yung pangalan ng binabanggit sa Gawa 4 ay pangalang Yahushua. Sa makatwid, hindi dapat Iglesia ni Cristo, kundi assembly ni Yahushua. Diba? Kasi yung pangalang Iglesia, yung salitang Iglesia, ang tumutukoy doon, hindi po yung mga churches yung mga building, kundi sa mga tao. Kaya nga ayon sa mga
scholars ng Biblia, yung salita ecclesia, kung hahanap ka ng English equivalent, hindi po church, kundi assembly. Kaya assembly ni Yahushua. Kaya ayon po sa kanilang mga argumento, yung kanilang iglesia, peke. Sila may sabi, no, hindi tayo. Ginamit lang natin yung kanilang argumento, hindi po tayo nagsasabi niya. Sila po mismo nagsabi. Di ba? Kung ating pong titingnan yung kanilang argumento, ayon po sa kanilang argumento, hindi sila tunay na iglesia, kundi peke. Kaya yung tunay, nagtataglay ng pangalan ni Yahushua. Ngayon, ibig sabihin ba na para ang tao maligtas, sila ay umani sa isang institusyon o sa isang organisasyon o sa isang samahan o grupo na nagtataglay ng pangalang Yahushua? Paano ba maliligtas ang tao? Dahil po sa pangalang Yahushua. Kasi ang sabi, ito yung pangalan na ibinigay ng Diyos para sa kaligtasan ng tao. Paano tayo maliligtas? Dahil sa pangalang yon. Ibig sabihin ba, hahanap tayo sa directory? Hanapin mo nga yung mga iglesia na ang pangalan iglesia ni Yahushua o mga ganong assembly ni Yahushua, grupo ni Yahushua. Ganun lang ba yun, mga kapatid? Hindi po Paano ba tayo maliligtas dahil sa pangalan ni Yahushua? Basahin po natin ang Juan 1:12 hanggang 13. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitangga ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan, na mga pinanganak na hindi sa dugo, na ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ano po ang dapat gawin ng tao para siya po'y maligtas? Kailangan dumaan siya sa proseso na siya ay ipanganak muli. Di ba? Dapat siya ipanganak muli, maging anak nino ng Diyos. Anong uring pagka-anak ito? Ang sabi, hindi sa dugo, hindi sa kalooban ng laman, kundi sa kalooban ng Diyos. Paano po ang tao, paano siya magiging anak ng Diyos? Nakasulat po dyan, mga kapatid. Hihintayin kong mahanap po yung sagot. Ang tanong, paano magiging anak ng Diyos ang tao para siya maligtas? Ano pong nakasulat dyan? Dapat siya sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Hindi po sinabi para maligtas ka, maghanap ka ng isang iglesia o ng organisasyon o ng assembly na nakasulat doon, assembly ni Yahushua, iglesia ni Yahushua, samahan ni Yahushua. Hindi po sinabing ganun Napansin niyo po yung mga kapatid? Wala pong sinasabi, umanib ka sa anumang iglesia na mayroong pangalang Yahushua. Hindi po ganoon. Ang sinabi, sumampalataya sa kanyang pangalan. Teka muna, kapatid, paano ba yun? Paano kami sasampalataya sa pangalan? Ibig sabihin ba, maniniwala tayo? O ang pangalan ay Yahushua. Yun na ba yun? Hindi po. Yung salitang sumampalataya, sa wikang Griego, yun po ay salitang pisteo. Greek word, 4100. Pisteo. Ano pong ibig sabihin noon? To commit. Hindi lang po intellectual belief, kundi to entrust, ipagtiwala, i-commit, ibigay ang buhay. Doon po sa, yan ang ibig sabihin ng belief. Kasi pag sinabing sumampalataya, believe, maniwala. Hindi po ganoon yung Grego. Hindi po na-capture ng Tagalog yun pong sumampalataya. Kaya totoo yung sinasabi ng iba na sapat, kaya totoo po yung sinasabi ng iba na hindi sapat na sumampalataya ka lang. Pero sapat na yung pisteo. Ibig sabihin nun, commit yourself, entrust yourself. Ipagtiwala mo ang iyong sarili doon sa pangalan ng Panginoong Yahushua. Teka mo, ano ibig sabihin nun? Na ipagtiwala natin ang ating sarili doon sa pangalan ng anak ng Diyos. Yung salitang pangalan na binabanggit, yun po yung onoma, ng ibig sabihin, the name is used for everything which the name covers. Everything, the thought, the feeling,
of which is aroused in the mind by mentioning, hearing, remembering the name. It represents one's rank, authority, interest, pleasure, command, excellences, deeds. Authority, character. Ibig sabihin, yun pong pangalan, tumutukoy po yun sa mga katangian, sa otoridad ng ating Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, ang pinagagawa para tayo maligtas, para tayo maging mga anak ng Diyos, hindi basta sabihin lang natin yung pangalan. Hindi basta pumasok tayo sa anumang iglesia na nakasulat doon, iglesia ni Yahushua o assembly ni Yahushua. Hindi. Ibig sabihin, dapat tayo ay humawak, magtiwala doon po sa mga katangian ng ating Panginoong Yahushua. Kaya paano tayo maliligtas? Doon dahil sa pangalan ng kaligtasan. Roma, 10, 9 hanggang 11. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Yahushua na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang mag-uli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang tao ay nananampalataya ng puso sa ikatutuwid at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang lahat na sa kanya ay nagsisisampalataya ay hindi mapapahiya. Anong ibig sabihin? Paano tayo maliligtas? Sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua, dapat tayo humawak ng mahigpit. Dapat tayo magtiwala doon po sa katangian ng Panginoong Yahushua. Anong katangian ng Panginoon Yahushua? Anong dapat natin paniwalaan ukol po sa ating Panginoon Yahushua? Siya ay Panginoon. Dapat ito ay sampalatayan at humawak tayo doon. Siya ay Panginoon. Ano bang ibig sabihin ng salitang Panginoon? Yung dapat nating sundin. Kaya makikilala natin yung tunay na sumasampalataya. Sumusunod sa pinagagawa ng Panginoon. Yahushua. Ano pang dapat nating paniwalaan? Na siya po ay binuhay na mag-uli ng Diyos. Kaya dapat tayo sumasampalataya na matay siya, nilibing siya, at nabuhay na mag-uli. Kaya kasama yan sa dapat nating gawin. Magtiwala tayo sa mga katangian ng Panginoon Yahushua. Kasi kung mapapansin po ninyo, yung Roma 10, 9 hanggang 11, 3 beses binanggit dito yung pananampalataya. Anong Greek word uli po yun? Pisteo. Hindi lang intellectual belief o belief sa isip, kundi belief sa action, sa gawa. Yung gawa na batay sa yung paniniwala na siya nga si Kristo, na Panginoon, at ibinigay para mamatay at nabuhay na mag-uli. So makapit, ligtas tayo dahil sa pangalang Yahushua, hindi dahil sa pag-anib sa anumang grupo o samahan ng nagtataglay ng pangalang Yahushua. Kaya halimbawa, nag-register po kayo, naging kaanib kayo sa assembly ni Yahushua, hindi ibig sabihin ligtas kayo. Diba? Bakit? Kami po'y kaanib sa assembly ni Yahushua. Hindi ba yun ang pangalan ng kaligtasan? Opo. Pero ligtas tayo dahil sa pangalan ni Yahushua, hindi dahil sa pag-anib sa grupo na nangangalang pangalang Yahushua. Hindi po ganun ang ibig sabihin noon. Ligtas tayo kung tayo ay nagtitiwala sa mga katangian ng Panginoong Yahushua. Kaya makikilala yung tunay na kay Yahushua. Yung kaligtasan hindi po membership-based. Yung kaligtasan po ay yun po ay based on your relationship with Yahushua. Kung si Yahushua ay tinatanggap ninyo, yung kanyang mga katangian, tinatanggap ninyo, pisteo. Ibig sabihin, dahil sa inyong pagtanggap, nagbago yung buhay. Yung gawain natin nagbago. Yung gawain natin patotoo ng ating pisteo. Yung ating commitment sa ating Panginoong Yahushua. Ano-ano po bang dapat nating sampalatayanan? Dapat nating pagtiwalaan ukol po sa ating Panginoong Yahushua para tayo ay maligtas. 1:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, yung salitang sumampalataya po rito, anong Greek word po yon?
Pisteo, ibig sabihin magtiwala. Ay, ang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino po ang maliligtas dahil sa pangalang Yahushua? Yung nagtitiwala na si Yahushua ay anak ng Diyos na sinugo ng Ama. Mga kapatid, kayo po ba naniniwala doon? Kapag ka naniniwala tayo na si Kristo ay ang ibinigay ng Diyos para sa ating kaligtasan, dapat nagbabago tayo, yung gawain natin nagbabago. Hindi tayo umaasa sa ibang mga religious leaders, kundi doon po sa bugtong na anak niya na si Yahushua HaMashiach. Ano pa ang dapat nating paniwalaan at panghawakan? Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na, ano po? Panginoon at Kristo, itong si Yahushua na inyong pinako sa krus. Yan po, dapat pa rin nating sampalatayanan. Siya'y Panginoon, dapat sundin. Siya'y Kristo, siya'y Mashiach. Ano pa? 5:31, siya'y pinadakila ng Diyos ng kanyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas. Ito po ba'y tinatanggap niyo mga kapatid? Kinikilala ba ninyo na si Kristo ang tagapagligtas, ang prinsipe, anak ng Diyos? Siya po ay Mesias. Siya po ay ang Panginoon. Kasama po yun sa pangalang Yahushua. Okay? Ano pa? Dito po sa Juan 10:11, ako ang mabuting pastor. Naku, nandiyan na naman tayo sa issue niyan. Sino ang mabuting pastor, mga kapatid? Si Yahushua. Anong katunayan? Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Sino bang nagbigay ng kanyang buhay? Hindi ba ang Panginoong Yahushua? Ako mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan dinamang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Paano pa ang dapat natin kilalanin? Ukol po sa ating Panginoong Yahushua na ito'y naghahayag na tayo ay humahawak sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. Ibig sabihin, maliligtas tayo dahil siya po ang Yahushua. Ang sabi po, dapat tanggapin natin at kilalanin natin na siyang mabuting pastor. Mga kapatid, sino po bang kinikilala niyong mabuting pastor ng isang kawang dito? Ang Panginoon Yahushua ba? Baka iba ang kinikilala po ninyo. Kasi kapag iba ang tinatanggap natin na mabuting pastor ng isang kawan, hindi natin masasabi na tayo ay sumasampalataya sa pangalan ni Yahushua. Kasi kung sumasampalataya tayo sa pangalan ni Yahushua, lahat ng kanyang katangian tinatanggap natin at nagtitiwala tayo doon. Magtiwala tayo na siyang mabuting pastor. Kapag siya'y mabuting pastor, anong ibig sabihin nun? Pakinggan po natin sa huling talata na ating babasahin. Sa 1 14, 26, 29, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ako. Datapwat hindi kayo nagsisisampalataya sapagkat hindi kayo sa aking mga tupa. Yung salitang nagsisisampalataya po dyan, ano po uli yun? Pisteo. Pinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin at sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanmay hindi sila malilipot at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni numan sa kamay ng Ama. Sino pong maliligtas? Yung pong sumasampalataya kay Yahushua. Paano sila makikilala? Nakikinig sila sa tinig ng ating Panginoong Yahushua at sumusunod sila sa kanyang sinasabi. Kaya ligtas tayo dahil sa pangalang Yahushua. Pero yung maliligtas dahil sa pangalang Yahushua, hindi po yung tao
na simpleng bumanggit lang ng kanyang pangalan. Binigkas lang ang kanyang pangalan. O kaya umanib lang sa isang samahan o grupo o iglesia na nandoon ang pangalan ni Yahushua. Hindi po ganon. Ang pagliligtas sa pangalan ni Yahushua, ang pagliligtas sa pangalan ni Yahushua ay yung nagtitiwala sa kanya, sa mga katangian niya at humahawak doon at nakikinig sa kanyang tinig at sumusunod sa lahat ng kanyang pinagagawa. Yan ang ligtas sa pangalan ni Yahushua. Kaligtasan hindi po nakabatay sa membership ng anumang iglesia. Ang kaligtasan nakabatay sa inyong relasyon sa mabuting pastor. Kaya nga ang sabi ng ating mabuting pastor, yung aking mga tupa, yung maliligtas, kinikilala ko at ako kinikilala nila. Yun po ang relasyon. Kinikilala natin si Yahushua at kinikilala tayo ni Yahushua. Okay po, sa makatwid, yun pong pangalan Iglesia ni Cristo, hindi po yun ang pangalan sa kaligtasan. Ang pangalan sa kaligtasan ay pangalang Yahushua. Yan pong ating leksyon, tayo po'y tumayo at tayo mananalangin. Dakila naming Ama, salamat po ng napakarami. Maliwanag ang iyong mga aral. Nagbigay ka ng pangalan para sa aming kaligtasan. Kami po'y sumasampalataya. Ang pangalang ito, hango sa iyong pangalan, sapagkat nangahuhulugan ito ng iyong pag-ibig, ng iyong sakripisyo para kami magkamit ng kaligtasan. Kung ikaw ay si Yahuwah Abba, ang pangalan ng kaligtasan ay ang pangalang Yahushua na binigay mo sa iyong bugtong na anak. Yahushua, kinikilala ka namin. Ikaw ang aming mabuting pastor. Ikaw ang aming tagapagligtas at Panginoon. Ikaw po ang aming tagapamagitan. Sa iyo kami lumalapit ngayon. Kami mga tupa mo. Inaalagaan mo kami. Kapag kung minsan natatakot kami, kapag kung minsan nagkakasakit kami, sa tuwing naaalaala namin ang iyong katangian, ang iyong pag-ibig, ang iyong sakripisyo, lumalakas ang aming loob. At sa pagtawag namin sa iyong pangalang Yahushua, nakikinig ka sa tinig ng iyong mga tupa. Hindi namin sukat maisip kung bakit ganito ang pagtrato mo sa amin. Sino ba kami? Nadudungisan namin ng iyong banal na pangalan dahil sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Pero walang sawa kang nagpapayo, walang sawa kang nagpapagaling. Iisa lang ang ibig sabihin, mahal mo ang iyong mga tupa, mahal mo ang iyong mga lingkod. Ngayon pinapasya at sinisigaw ng aming puso, mahal ka namin, Panginoong Yahushua. Sa iyo kami susuko, sa iyo kami tatawag at magtitiwala. Ingatan mo kami araw-araw. Malapit ka nang bumalik. Naghihintay kaming lahat. Nawa makapiling ang aming mga mahal sa buhay sa mga tatawagin mo pagdating ng araw. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ng aming panalangin. Binasbasan mong lahat na makikinig. Mahikayat sa tunay na paraan ng pagkilala sa iyo at sa iyong dakilang anak. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo po ng aming panalangin. Hinihingi po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Okay, mga kapatid. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa programang ito. Kung meron po kayong gustong itanong at para talakayin po namin sa programang ito, maaari pong ipadala ang mga tanong ninyo sa info@aoy.today. Ngayon, pagka pinapadala po natin itong mga video, minsan yung mga pinapadala natin, ang madalas silang sabihin, sino bang nagturo? Di ba tiwalag na yan? Ba't kami makikinig dyan? Di ba? Kasi yung paniniwala sa Iglesia ni Cristo ay walang karapatan magturo o mangaral ang sino mang wala sa Iglesia ni Cristo. Kaya itong tatalakayin po natin next week. Yun po bang mga tao na wala sa Iglesia ni Cristo, sila ba'y walang karapatan na mangaral ng Ebanghelyo?
Ayon po sa Roma G15, ito pong ating pag-aaralan next week. Sana po ay makapiling din namin kayo. Natatapos na po ang ating Bible study. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all.